the Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Okay, hupa kayong lahat dyan. Permis kayong lahat. Ito na po ang ating Brad Jeff. Brad Jeff, good morning. Morning, Pastor! Good morning, may insertion lang po ako. Happy Tuesday. May greeting insertion ka. Sige, i-insert mo na yan, Pastor. Sige po. Hindi kasi ito, nasa fans club to ni Ted. 80 years old, Mami Edith Nicolas. Thank you so much for watching. Nanonood sila ngayon. Yan. Thank you ha. Salamat. Salamat na marami. Brad, salamat po sa ating mga seniors at super seniors. Si Daddy Oscar Ongkiko nga, 76th birthday today. Father siya ni Attorney Emil Ongkiko na pareho po ang kaarawan ay today. Happy birthday. Okay, Brad, here we go. Well, Brad Ted, maganda tong ikukwento ko kasi medyo relate dyan sa kwento mo. Sa mundo po kasi ngayon, bakit ba may mga korupsyon? Sasagutin ko yung tanong nyo, okay? Bakit po ba sa mundo na to parang insatiable, yung walang kabusugan, kumbaga? Sa mundo na value equals valuables, ibig sabihin, pag marami kang valuables, ari-arian, kung ano man, bank account, parang mas mataas ang value mo. Ibig sabihin, pag marami kang gamit, maraming followers sa social media, maraming properties, mas mataas ang tingin sa iyo ng tao. Parang normal at natural na ganyan ang pamantayan ng mundo. Pero talaga bang doon nasusukat ang tunay na kalidad or talagang quality of life? Kasi po, itong pag-uusapan natin, si Jesus ay tinanong ng isang kapatid, may magkapatid sa audience, Jesus, sabi mo sa kapatid ko, partihan niya ako ng yaman. And then sinabi to ni Jesus sa kanya, okay? Mag-ingat kayo, Lucas 12:15. Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kayamanan. Ang ganda po ng sinabi na to dahil sa mundo na to, success is measured by how much you have, what you have, ano bang uri ng kotse mo, ano relo, ano ang gamit mo, saan ka ba investment. Sa totoo lang po, kung yan ang sukatan ng mundo, okay, bakit po may mayayaman na depressed? Bakit may mayayaman na wala naman talagang peace? 7 bodyguard. Bakit po kung mayaman ka, yung quality of life mo gaganda, sa ibang degree, tama po yan. Otherwise, nagluluto pa rin tayo sa uling. Pero totoo po bang pag mas maraming pera at mas maraming kayamanan, ay gumaganda ang kalidad ng buhay? Unang-una po, yung kasakiman ay hindi lang sa pera, ito'y sa puso. Marami po sa atin, hindi naman bilyonaryo, pero greedy pa rin. Greedy pa rin. I mean, sa atensyon, sa control, greedy sa kayamanan, okay? May makikita kang tao, mayaman, pero nag-uuwi pa rin ng tissue paper doon sa CR ng airport. Alam mo yon, yung parang it's a state of heart. Pangalawa po, ang buhay ay mas mahalaga kaysa sa ari-arian. Ang sabi po ni Jesus, ang tunay na sukatan ng buhay ay hindi sa laman ng bank account mo, kundi sa laman ng puso mo. Kamusta ba relasyon mo sa Diyos? Nagmamahal ka ba sa kapwa? Namumuhay ka ba para sa layunin niya? At pangatlo po, na natutunan natin dito sa verse na to, ang kasaganaan ay hindi laging katumbas ng kaligtasan. Pwedeng successful ka sa mata ng mundo, pero bankrupt ka sa harapan ng Diyos. Remember the parable of the rich fool? Mandami niyang pera, hindi niya alam kung saan ilalagay. Sabi niya, titibagin kitong maliit kong barn, yung lalagyan ng mga binhi, at magagawa ko ng mas malaking barn. And then I can eat, drink, and be merry. Ang sabi ng Diyos sa kanya, you are a fool. Kasi ngayong gabi na to, mamamatay ka. Ano gagawin mo sa limpak-limpak mong pera? So kapag po si Jesus ang yaman natin, hindi kailanman tayo maghihirap. Ilagay po natin ang Diyos sa sentro, hindi pera, hindi ari-arian, hindi posisyon. At kahit mawalan ka ng lahat ng ito, buo ka pa rin dahil si Jesus ang tunay na kayamanan. Lucas 12:15, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang kayamanan. Tayo manalangin, Lord, salamat dahil hindi nasusukat ang buhay sa dami ng aming hawak na pera sa bangko, kundi sa lalim ng relasyon namin sa iyo. So Lord, i-recalibrate mo po ang aming sukatan ng totoong buhay, na hindi ito sa dami kung anong meron kami, kung kanino kami nakakonekta.
at kung sino ang sentro ng puso namin. Sabi mo nga, where your treasure is, there your heart will be also. Kaya Panginoon, nawa ikaw maging aming treasure para yung puso namin nasa iyo lamang. Lord, yung mga binabatikos na aking mga kasamahan, araw-araw na lang, Lord. Lord, gisingin mo naman yung mga tao na yon. Although siguro tulog pa nga sila ngayon, sana mapanood nila tong recorded na to. Lord, gisingin mo ang kanilang mga puso't damdamin. Hindi sila magkakaroon ng kasaganaan, ng totoong peace sa dami ng pera nila. Otherwise, yung mga ninuno nila na politiko rin, sana tahimik na. Pero Lord, they keep on pursuing because it's never about the bank account. It's about the heart that is satisfied with you. In Jesus' name, amen. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa pakikinig namin sa napakagandang aral today ni Brad Jeff. Salamat po, Lord, sa leksyon na ito today, makabuluhan na papanahon. As always, we pray for Brad Jeff. Alagaan niyo po siya that he may continue ang kanya pong araw-araw na pagmimisyon na paghatid po ng aral at balita sa aming pong programa. In Jesus' name we pray. Amen. Brad Jeff, tagos ang iyong aral today. Salamat muli na marami. Thank you very much, Brad Jeff. Salamat na marami. Brad? Alam ko nga, Ted, huwag kang magsasawa, Ted at siya, sa pagbatikos dahil kayo na bahala sa area na yan. Sa spiritual, baka kasi kung hindi tamaan sa inyo, baka sa akin mahagip ko eh. Magkaroon ng takot ng eternal at hindi lang puro temporal iniisip ng mga sakim sa pera at sakim sa kaba ng bayan. Ted? Salamat na marami, Brad. We'll catch you again tomorrow. Thank you, Brad. Salamat din, Brad, Ted. Tita Zenny Santos, pagdasal natin, nasa ospital ngayon, yung test mo, maging maayos, nanonood ka. Bing at Angela, Nicolas, thank you so much for watching. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides.